Sa mundo ng tubig at halimaw, kapag ang buong mundo ay tuluyan ng nalunod sa tubig, may pag-asa pa bang mabuhay ang sangkatauhan sa isang daigdig na wala ng kalupaan? Sa kwentong ito, nagawa ng mga tao ang imposible sa gitna ng matinding sakuna. Bago tuluyang lumubog ang mga lupa sa ilalim ng dagat dahil sa walang tigil na pag-ulan, nakapagtayo sila ng isang napakalaking barko, isang arkong panliligtas para sa sangkatauhan. Ngunit hindi lang tubig ang kanilang naging kalaban. Kasabay ng pagbagsak ng ulan ay ang paglitaw ng mga nilalang na hindi pa kailanman nakita, mga dambuhalang halimaw na kumakain ng tao. Tinawag nila ang mga ito na Leviathan. Pagpapatuloy ng kwento, makikita natin si Bota na pinugutan niya ng ulo ang isang Leviathan, ngunit sa kabila ng nangyari, nagawa pa ring magsalita ng pugot na ulo. Sinabihan nito si Bota na huwag niyang akalain na tapos na ang lahat, at huwag niyang isipin na siya ang mananalo. Habang nagsasalita ito, unti-unting nalulusaw ang balat ng pugot na ulo at lumabas ang mukha ni Rita. Sinabi nito na si Rita ay isa ring reyna, isa ring Leviathan katulad nila. Nang makita yun ni Bota, nakaramdam siya ng pagkabahala at pagtutol. Hindi siya makapaniwalang totoo ang sinasabi ng pugot na ulo. Ikinuyom niya ang kanyang mga ngipin sa galit at sinigawan nito na tumahimik. Biglang napaupo si Bota sa kanyang kama, hinahabol ang kanyang hininga, isang masamang panaginip pala ang lahat. Nang nahimasmasan na siya, agad siyang lumabas ng bahay. Ikinagulat niya ang kanyang nakita, si Rita, nakatayo sa dalampasigan habang lumulubog ang araw. Napalingon si Rita nang maramdaman niya ang presensya ng kanyang kapatid at agad niya itong tinawag na kuya. Isang taon na ang nakalipas mula nang bumalik si Rita. Nakatira sila ngayon sa isang maliit na kubo na medyo malayo sa nayon. Masaya silang namumuhay kasama si Kana, naglalabas sila, nagbabahagi ng pagkain, at minsan ay nagpapalitan ng mga biro. Namuhay sila na parang isang pangkaraniwang pamilya. Habang kumakain sila, natuwa si Rita sa niluto ni Kana dahil sobrang sarap nito. Si Bota naman ay nagdadalawang isip kung talagang masarap ito, pero sa tingin niya ay maganda naman ang pagkakaluto. Hindi natuwa si Kana sa sinabi ni Bota, ngunit sa kabila nito, kinain pa rin ni Bota ang niluto ni Kana na dati ay para bang mamamatay siya sa sarap ng lasa. Napansin ni Rita ang ekspresyon ni Kana, lalo na nang tinanong ni Kana si Bota, masama ba talaga ang lasa? Sa isang matalim at may pagbabanta na tingin, sa tingin niya medyo nahirapan si Bota. Kaya napag-isipan ni Kana at binanggit na hindi naman sila masyadong nagsasanay kamakailan. Nang marinig yun, sinabi ni Bota na palaging masarap ang luto ni Kana. Doon niya napagtanto na sila ay parang isang ordinaryong pamilya, at yun ang tunay na mahalaga. Makalipas ang ilang araw, makikita si Rita sa dalampasigan na may dalang isang kamanghamanghang bagay. Ipinakita niya ito kay Bota. Ngunit ang tanging tugon ni Bota ay itapon na lang yan, basura lang yan. Naiinis si Bota dahil madalas kumuha si Rita ng mga walang silbing bagay mula sa dagat. Pero para kay Rita, nagbabago ang halaga ng isang bagay depende sa sitwasyon. Dahil sa hilig ni Rita, nakita ni Bota na unti-unting napuno ng mga koleksyon ang kanilang bakuran, kaya iginiit ni Bota na itapon ni Rita ang mga iyon. Maya-maya, naglalakad ang tatlo sa daungan nang binati ni Rita ang kanyang Uncle Rio. Masaya namang tumugon si Rio at tinawag pa silang mga bayani. Sakto ang kanilang pagdating at inanyayahan sila ni Rio na kumuha ng ilang isda na nahuli nila. Nagulat si Rita sa tuwa nang bigyan siya ng maraming isda. Tinanong niya kung sigurado ba si Rio na para sa kanila ang lahat ng yun. Masayang sagot ni Rio, na oo, pinili pa niya ang pinakamasariwa para sa kanya. Malungkot na tiningnan ni Rio si Rita dahil kamukha raw niya ang nawawala niyang anak. Ngumiti si Rita at nagtanong kung talaga bang kamukha niya ito. Sinabi ni Rio na eksaktong pareho talaga sila. Masiglang sinabi niya na kung may mangguguluman kay Rita, agad niyang sabihin ito kay Rio, at siya na ang bahala. Magiliw na sagot ni Rita habang itinuro si Kana, na hindi na kailangan, maraming nakakatakot na tao sa paligid niya. Napatingin naman ang dalawa kay Rita, biglang tumawa si Rio, sabay sabing tama siya, protektado siya ng dalawang Leviathan Slayer sa buong mundo. Naisip ni Bota na si Rio ay isang dating harpooner na lumaban sa unang digmaan. Sumakay na si Rio sa kanyang barko at nagpaalam sa kanila. Habang tinitingnan nila ang papaalis na barko, sinabi ni Bota sa kanyang isipan na ang mga matatandang mandirigma ay unti-unti nang nakaaangkop sa isang pangkaraniwang buhay. Wala na rin ang mga dambuhalang nilalang na tinatawag na Leviathan.
Napatingin si Kana sa kanilang mga sandata, ito na ay panahon ng kapayapaan, halos walang dahilan upang gumamit ng sandata, ngunit napaisip siya kung hanggang kailan mananatili ang kapayapaang ito sa mundo. Sa ibang bahagi ng nayon, makikita ang mga kalalakihang nag-aayos ng bubungan ng mga bahay, may isang matandang lalaki na agad na sinabihan si Bota na itigil na niya ang kanyang pananaginip at kunin ang metal plate, agad namang sumunod si Bota. May isang larawan ni Bota na nakapaskil na may nakasulat na, nagre-recruit ng mga harpooner, ngunit sa panahon ngayon, ang mga tao ay hindi na naghahanap ng mga harpooner. Nang makita ito ng isang bata, agad niya itong itinuro sa kanyang ina at nagtanong, ano ang harpooner? Nakakuha ng atensyon ng ina ang salitang yon. Nandoon si Bota na biglang nagsalita, ginaya niya ang nasa larawan at ipinaliwanag sa bata na ang mga harpooner ay mga mandirigmang dagat na lumaban sa mga Leviathan upang protektahan ang mga tao. Namangha ang bata sa kanyang narinig, habang ang ina naman ay nagulat sa ginawa ni Bota. Agad namang nilapitan ni Bota ang bata at tinanong kung interesado ba ito sa mga harpooner, ngunit ang tanging sagot ng bata ay hindi siya interesado. Dahil dito, agad na nagmamadaling umalis ang mag-ina, at sinabihan pa ng ina si Bota na huwag aanyayahan ang kanyang anak sa mapanganib na gawain. Nadismaya si Bota sa nangyari, para sa kanya, ito ang kapayapaang kanilang nakamit kapalit ng pagbubuwis ng buhay sa pakikipaglaban, upang ang mga batang tulad nito ay hindi kailangang lumaki na ulila. Naalala niya ang araw na pinaslang ang kanyang ama ng isang Leviathan, sa halip na sundan ng parehong landas, naisip niyang sana ay nabuhay siya ng isang pangkaraniwang buhay, katulad ng mag-ina. Habang iniisip ito ni Bota, napatingin siya sa itaas at nakita si Kana sa bubungan. Naisip niya na ayos lang maging medyo sakim siya ngayon, nang biglang tumingin si Kana pababa sa kanya, hindi maiwasang itanong ni Bota sa sarili kung galit ba ito sa kanya. Matapos ang mahabang gawain, makikita naman ang tatlo sa dalampasigan, dahil minsan bumabalik si Rita sa dagat at nawawala ng ilang araw. Huli siyang nakita habang lumulusong sa tubig at nagpapaalam, mag-ingat ito, tugon ni Kana, lumangoy na si Rita sa kailaliman, sa isa pa niyang tahanan, ang dagat, medyo hindi siya komportable sa mga panaginip niya. At hindi papayag si Bota na mangyari ang mga yun, kapatid niya si Rita, at alam niyang babalik ito, babalik siya sa tahanan, kung saan nandoon si Kana at siya, ang kanyang kapatid. Napatingin si Bota kay Kana at naisip niyang marahil, ito na ang araw na kanyang hinihintay, namula siya habang dahan-daang hinawakan si Kana sa balikat, sinabi ni Bota na sila na lang dalawa ngayon, malamig na, kailangan na nilang pumasok sa loob. Napatingin si Kana sa balikat niya. Saka biglang hinawi ang kamay ni Bota, may sasabihin daw siya, ngunit sa halip, inabot niya kay Bota ang pamalo at tinanong kung sinasabayan pa ba nito ang kanyang pagsasanay nitong mga nakaraang araw. Binanggit din ni Kana na masyado na raw siyang naging relax at iniiwan pa ang kanyang sandata sa aparador. Nadismaya si Bota, masyado pa ring malupit si Kana sa kanya, ngunit seryoso si Kana, nawawala na raw ang kalamnan ni Bota, at tumataba na ito, panahon na para pag-isipan niya ang kanyang sarili. Tinanong pa ni Kana kung kailan huling nag-iinsayo si Bota. Sa narinig, nakaramdam ng inis si Bota, tiningnan niya si Kana ng matalim, dahil pakiramdam niya, iniisip pa rin ito na siya ay isang kawawang 17 taong gulang na bata. Sa mayabang na ekspresyon, sinabi ni Bota, huwag niyang kalimutan na isa rin siyang Leviathan Slayer. Itinutok niya ang pamalo kay Kana, ngunit pinagsabihan siya nito na nagiging arogante na naman siya. Habang naghahanda si Bota, iginiit niya na hindi ito kayabangan kundi kumpiyansa, ipapakita niya sa kanya ngayon ang kanyang kakayahan niya. Ngunit ang totoo, kahit kailan ay hindi niya maisip kung paano matatalo si Kana, kahit pa sa loob ng 3 taon. Napaisip si Kana sa narinig, at biglang nagbago ang kanyang aura, hinamon niya si Bota, kung totoo yan, napakaganda, kaya tingnan natin. Sabay na umatake ang dalawa, sa lakas ng kanilang banggaan, nagsalpukan ang kanilang mga sandata, at isang matinding enerhiya ang kumawala sa paligid. At sa oras na yun, buong lakas na ginamit ni Bota ang kanyang kakayahan upang talunin si Kana, kahit nawasak ang kanyang sandata, nagawa pa rin niyang madidisarmahan si Kana, habang lumilipad sa ere ang sandata ni Kana, sinamantala ito ni Bota upang makalapit sa kanya. Nagawang makaatake ni Kana, ngunit nagulat pa rin siya sa bilis ni Bota, nasangga ni Bota ang kanyang atake, at sa huli, tuluyan niyang nahawakan si Kana. Buong lakas niya itong ibinagsak sa lupa, dahil sa nangyari, hindi makapaniwala si Kana sa ipinapakitang lakas ni Bota, makikita ang dalawa sa isang awkward na posisyon habang nananatili pa rin sa estado ng pagkagulat si Kana. Nagkatinginan sila,
at sa isipan ni Kana ay may pagtatakang iniisip kung kailan naging malakas si Bota. Sa dismayadong tinig, binanggit ni Bota na si Kana lang sa islang ito ang patuloy na tinatrate siyang parang bata, ngunit tahimik lang si Kana, naghihintay ng pagkakataon. Nang mawala ang depensa ni Bota, buong lakas na ginamit ni Kana ang kanyang paa upang siya naman ang makabagsak kay Bota. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay nito at ginamitan ng arm lock, pinagsabihan niya si Bota na huwag niyang ibaba ang kanyang depensa. Namimilipit si Bota sa sakit at nakiusap kay Kana na itigil na niya. Natigil lamang ang kanilang sagupaan nang dumating si Uncle Kiho at hinanap silang dalawa. Mula sa hindi kalayuan, sumigaw si Kiho na may signal ng kagipitan, isang signal na nagmumula sa barko ni Ryo. Nanlaki ang mga mata ng dalawa nang marinig ang pangalan ni Ryo. Agad na nabahala si Bota at tinanong si Kana kung ano ang nangyayari. Lumipat ang eksena sa madilim na laot, nandoon ang barko ni Ryo, at isang kadena ang umiilaw habang kumikiskes sa bakal. Si Ryo mismo ang may hawak ng kadena habang hinihingal. Sa kanyang harapan ay ang kanyang anak, hindi niya inaakalang nabuhay pa ito. May baliw na ekspresyon ang kanyang mukha, at naniniwala si Ryo na babalik siya, katulad ni Rita. Isang sasakyang dagat ang mabilis na tumatakbo sa gitna ng dagat, sakay nito sina Bota at Kana habang patungo sila sa kinalalagyan ni Ryo. Habang nasa biyahe, pumasok sa kanilang isipan ang tanong kung ano ang tunay na nangyari kay Ryo. Sinabi ni Bota na marahil mga pirata ang may gawa ng anumang kaguluhan, ngunit sa palagay naman ni Kana, mas malamang na ito ay sanhi ng isang sirang makina. Nang masilayan na nila sa hindi kalayuan ng barko ni Ryo, hindi makapaniwala si Bota na nakarating sila sa ganoong kalayong bahagi ng dagat. Habang papalapit sila sa barko, tinanong ni Bota si Kana kung may nakita ba itong ibang tao, ngunit bago pa ito masagot, laking gulat nilang dalawa nang may mamataan silang isang putol na katawan ng isang Leviathan na nakasampas sa barko. Hindi makapaniwala si Kana, umaatake na naman ang mga Leviathan. Pag-akyat ng dalawa sa barko, bumungad sa kanila ang nagkalat na katawan ng mga Leviathan at mga bangkay ng tao, puno ng dugo ang paligid. Agad namang nilapitan ni Bota ang isa sa mga bangkay ng tao at sinuri ito. Napagtanto niyang huli na sila, malamig na ang katawan ng tao, nabahala siya, sapagkat ang lugar na ito ay teritoryo ni Rita, hindi dapat ito nangyayari. Nagtakas si Bota at napatanong, ano ang nangyayari sa lugar na ito? Napalingon si Bota nang biglang magsalita si Kana, aniya, marahil ang mga Leviathan na ito ay nakatakas sa kontrol ni Rita, sapagkat hindi pa niya nakikita ang uri ng mga ito dati. Ayon kay Kana, 4 na taon na ang lumilipas mula ng huling pag-atake ng mga Leviathan sa labanan sa pugad. Hindi makapaniwala si Bota, 4 na taon ng kapayapaan ang lumipas, kaya't lalong naging palaisipan ang kasalukuyang sitwasyon. Naputol ang pag-iisip ni Bota nang biglang lumabas si Ryo mula sa loob ng barko. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Mahinang sambit ni Ryo. Tinawag agad ni Bota at Kana ang pangalan niya. Bakas sa mukha ni Ryo ang matinding pagod. Hindi makapaniwala si Bota na ligtas si Ryo. Samantala, tinanong ni Kana kung ano ang nangyari, kung naistorbo ba nila ang isang pugad ng Leviathan. Agad namang nagpaliwanag si Ryo, dahil ito sa kanyang anak na babae. Sa narinig na yon, nagulat si Bota. Ikinwento ni Ryo na si Sia ay isang mabait na bata na minahal ang pamumuhay sa isang isla na puno ng mga punong mansanas, ngunit isang araw, isang aksidente ang nangyari, nahulog silang dalawa sa dagat sa gitna ng isang walang kwentang bagyo 3 taon na ang nakalipas. Habang lumulubog si Sia sa tubig, humihingi siya ng tulong sa kanyang ama. Si Ryo naman, sa kabila ng lakas ng alon at ulan, ay pilit siyang hinahanap, ngunit hindi niya ito matagpuan. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsusumikap, hindi niya nakita si Sia sa malawak na karagatan. Nanlumo si Ryo habang inaalala ang mga pangyayaring yun, akala niya ay mamumuhay sila ng masaya. Ngunit nawala si Sia bago pa man niya muling masilayan ang mga mata nito, bakas sa kanyang mukha ang matinding panlulumo. Ngunit sa isang baliw ng ngiti, sinabi ni Ryo, buhay pa si Sia. Nagulat sina Bota at Kana sa kanyang pahayag, hindi naiwasang magtanong si Bota, ano ang ibig niyang sabihin, kaya tinanong niya si Ryo kung ayos lang ba ito. Ginigiit ni Ryo na paniwalaan nila siya, na isa itong himala, ngunit pinayuhan siya ni Kana na huminahon muna. Sa huli, nagpasya si Ryo na dalhin sina Bota at Kana sa loob ng barko upang ipakita sa kanila ang dahilan ng kanyang paniniwala, baka raw iniisip nilang siya ay nababaliw. Mabilis silang lamusong at pinuntahan ang kinaroroonan ni Sia. Pagkatapos ng maikling paglalakad, sinabi ni Ryo sa kanyang anak, dumating na sina Bota at Kana, sinabihan niya ito na ligtas na siya. Ikinwento ni Ryo kung paano niya muling nakita si Sia. Ayon sa kanya,
Isang araw ay bumalik si Sia sa kanya. Labis siyang nagulat, hindi isda ang nahuli niya sa lambat, kundi ang sariling anak. Nang makita ito ni Ryo, hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Sa puntong ito, ipinakita ni Ryo kina Bota at Kana ang kanyang anak na si Sia, nakatali ito at may takip ang mga mata. Nang makita ito ng dalawa, hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Sa harap nila ngayon si Sia, at malinaw na isa na itong Leviathan. Agad itong sinuri ni Kana at napagtanto niyang isa itong sirena, ngunit sa isip niya, imposibleng mayroong sirena, na bahala siya. Baka isa itong uri ng Leviathan o isang taong nahawaan, ngunit hindi rin siya sigurado kung ano talaga ito. Bigla na lamang umungol si Sia at lumitaw ang matutulis nitong mga pangil. Giit ni Ryo, medyo kakaiba na nga ang kanyang anak, pero tiyak siyang anak niya ito, sapagkat siya mismo ang ama. Napako naman ang tingin ni Kana at sinabihan si Ryo na parang may katulad ang anak nito. Ganito rin ang iniisip ni Bota sa nakita niya. Ngunit sa paniniwala ni Ryo, tulad lang ito kay Rita, nakalaunan ay naging malusog at natutong maglakad sa dalawang paa. Hinawakan ni Ryo ang mukha ni Sia at tumingin kay Bota, na parabang umaasang nauunawaan siya nito. Habang umuungol si Sia, sinabi ni Kana na nasa labas ang mga Leviathan at maaaring hinahanap si Sia. Agad namang sumang-ayon si Ryo at inihayag na handa siyang lumaban buong gabi upang protektahan ang kanyang anak. Sa oras na yun, biglang humiyaw si Sia ng ubod lakas. Agad siyang pinigilan ni Ryo, nakaramdam ng pagkabahala si Bota. Habang napalingon naman si Kana sa likuran, tinawag niya si Bota at sinabi nitong unti-unti nang lumulubog ang araw. Agad silang lumabas ng barko. Ayon kay Kana, maaaring babalik muli ang mga Leviathan, at ito na ang huling pagkakataong makikita nila ang paglubog ng araw. Unti-unti nang dumidilim ang paligid, at sa gitna ng pagdilim, nagsimulang lumapit ang maraming Leviathan patungo sa barko. Patuloy pa rin ang paghiyaw at tila panawagan ni Sia, na parabang tinatawag niya ang mga ito. Nang tuluyan ng dumilim ang paligid, nagsimula nang umakyat ang mga Leviathan sa barko, umalingaw-ngaw ang kaluskus ng kanilang matutulis na kuko sa gilid ng sasakyan. Nagulat si Bota nang makita ang grupo ng Leviathan na umaakyat. Nang tiningnan niya ito ng maigi, gaya ng kanyang inaasahan, tinawag niya ang kanyang kauri, dahil dito, nagawa ng karamihan sa mga Leviathan na makasampas sa barko. Ipinaghanda na ni Bota ang kanyang sarili para sa nalalapit na sagupaan. Bigla namang may liwanag na lumitaw sa itaas, at doon ay nakita si Ryo, handa na rin sa laban. Sa liwanag, naisalayan nila ang hitsura ng mga Leviathan. Nagulat si Kana sa kanyang nakita, ang mga Leviathan ay may anyong tao. Habang patuloy ang dilim sa paligid, bigla na lamang umatake ang mga halimaw na Leviathan. Agad namang kumilos si Kana. Mabilis niyang hiniwa ang mga halimaw sa pira-piraso gamit ang kanyang espada. Ganito rin ang ginawa ni Bota, mabilis siyang gumalaw at pinabagsak ang mga sumasalakay. Samantala, ginamit ni Ryo ang kanyang baril upang barilin ang mga halimaw. Hindi siya papayag na makuha si Sia. Tumama ang mga harpoon niya sa mga halimaw, at nagsisigawan ang mga ito sa sakit. Napatingin si Bota sa isa sa mga bumagsak na halimaw. Ang sigaw nito ay matinis at nakakakilabot. Nabahala si Bota dahil ang hitsura ng halimaw ay kalahating tao, kalahating isda. Hindi pa siya nakakita ng ganito. Isa yung kakaibang nilalang na nagdulot sa kanya ng matinding kaba, para bang pinupunit niya ang katawan ng isang totoong tao. Naputol ang iniisip ni Bota nang bigla siyang tamaan ng isang sibat malapit sa kanya na kanyang ikinagulat. Nang lingunin niya kung sino ang may gawa, tumambad sa kanya ang isang Leviathan na may mukhang tao, nanlilisik ang mga mata nito. Nang makita ito ni Kana, labis siyang nabahala. Kayang gumamit ng sandata ng mga halimaw, isang kakayahang hindi pa niya naririnig o nakita noon. Habang patuloy ang labanan, hindi pa rin tumitigil sa paghiyaw si Sia. Ang kanyang sigaw ay tila tinutugunan ng kanyang mga kauri. Narinig ni Kana at Bota ang pagsagot ng iba pang Leviathan sa hiyaw ni Sia. Lalong nag-alala ang dalawa, kaya't natanong ni Bota, ano ba ang ginagawa nila? Umalingaw-ngaw sa buong karagatan ang mga hiyaw ng mga Leviathan, at dahil sa nakakatindig balahibong ingay na yon, may isang mas malaking halimaw ang papalapit sa barko. Bigla na lamang yumanig ang barko nang samampa ito sa gilid. Napalingon si Bota at Kana sa matinding pagkabahala. Dahan-dahan itong umaakyat, at unti-unting lumilitaw ang ulo nito mula sa dilim. Nang tuluyan na itong sumulpot, nakita ng dalawa ang kabuuan ng nilalang. Napaisip sila kung ito ba'y tao. Ngunit nang masilayan nila ang buong katawan nito, napagtanto nilang isa itong Leviathan, mas malaki, mas nakakatakot, at mas halimaw kaysa sa mga nauna. Nanlaki ang mga mata ni Bota sa pagkagulat,
hindi niya alam kung ano ba talaga ang mga nilalang na ito, o kung anong uri ng kasamaan ang kinakaharap nila. Agad namang nagbabala si Kana na umaatake na ang halimaw, bigla itong tumalon mula sa dagat patungo sa kinalalagyan ni Bota at Kana. Mabilis itong sinalubong ng dalawa at agad nilang pinutol ang mga kamay nito. Ngunit bago pa man tuluyang mapigilan, nagawang hawakan ng halimaw si Bota sa ulo, isang bagay na lubos niyang ikinabahala. Buong lakas siyang ibinagsak ng halimaw, na naging dahilan ng pagkasira ng bahagi ng barko. Nang makita ito ni Kana, hindi niya maiwasang mag-alala para kay Bota. Bumagsak si Bota sa ilalim ng barko, at agad niyang naramdaman ang matinding paghihirap sa katawan. Habang tinitingnan ni Bota ang kalagayan ng barko, hindi niya maiwasang maisip na sa bilis ng pangyayari, maaaring malunod ang buong sasakyan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat nang sa hindi kalayuan ay makita niyang nilapitan ng halimaw si Sia. Putol ang isang braso ng halimaw at dahan-daang tinatanggal ng halimaw ang takip sa kanyang mga mata. Sa mahinang tinig ay pinigilan ni Bota ang halimaw, huwag niya siyang galawin, halos walang lakas. Sa sandaling yun, naalala ni Bota ang tagpo noon kung kailan nakatayo si Rita sa harap ng isang halimaw, habang nagtama ang kanilang mga paningin, bigla niyang naisip, anak marahil ang tingin ng halimaw kay Sia, kaya siya narito, upang iligtas ang kanyang anak. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkaunawa, hindi napigilan ni Bota ang sarili, sabay nilang sinugod ni Kana ang halimaw, gamit ang dalawang espada, sinaksak ni Kana ito sa likuran, at ganun din ang ginawa ni Bota sa katawan nito. Napasigaw ang halimaw sa tindi ng sakit. Habang nagkakagulo, buong lakas na ginamit ni Kana upang hiwain ang balikat ng halimaw, sumunod si Bota at humiwa rin sa katawan nito. Napasigaw si Rio mula sa di kalayuan, magaling ang ginawa ni Kana at tapusin na niya ito. Ngunit bago pa siya makakilos, biglang hinawakan ng halimaw si Rio, isang bagay na ikinagulat ng lahat, buong lakas siyang itinulak patungo sa pader ng barko, at pagkatapos ay ibinagsak sa sahig na basang-basa sa tubig. Bakas sa mukha ng halimaw ang matinding galit sa ginawa ni Rio sa kanyang kasamahan, nabahala naman si Kana nang mapagtanto niyang si Rio lamang ang tina-target ng halimaw, naisip niya na maaaring paghihiganti ang hangarin nito. Buong lakas na diniin ng halimaw ang ulo ni Rio, dahilan upang damyugo ito ng husto, halos mawasak na ang kanyang ulo, biglang sumigaw si Bota upang pigilan ang halimaw at makuha ang atensyon nito. Ginawa niyang hostage si Sia habang sinabihan ng halimaw na itigil na ang kanyang ginagawa, aniya, palayain si Rio at sa halip ay kunin siya kapalit ng kanyang kasamahan. Dahil dito, naging kalmado ang halimaw habang nakatitig kay Bota, sa kabila ng sinapit ni Rio, sa mahinang boses ay hindi maunawaan ni Rio ang binabalak ni Bota, kaya't sinabihan niya ito na huwag ituloy ang kanyang plano. Binitiwan ng halimaw si Rio, habang nangyayari yon, nabahala naman si Kana sa kalagayan ni Rio, katulad ng napagkasunduan, pinalaya rin ni Bota si Sia, sa oras na yon, nagtagpo si Sia at ang halimaw, naging payapa ang paligid. Sa kanyang dagwang kalagayan, iginigiit ni Rio na labanan ni Bota ang halimaw at protektahan ang kanyang anak, ngunit kalmadong tumingin si Bota kay Rio at sinabing huli na ang lahat, iba si Sia kay Rita. Pinaliwanag ni Bota na iniisip ng Leviathan na katulad din ito ng ibang ama, kaya't sinabi niya kay Rio na si Sia ay hindi na ang kanyang anak. Sa kabila nito, pinatahimik siya ni Rio. Malungkot niyang pinipigilan si Sia na umalis. Ngunit masama ang tingin ng halimaw sa kanya, puno ng galit. Patuloy na nakikiusap si Rio kay Sia na bumalik, sinasabing siya ang kanyang ama. Sa matinding lungkot, ipinaglaban ni Rio na anak niya si Sia, bigla siyang tumayo, tumalon sa likod ng halimaw, at may dalang panakol. Iginigiit niyang ibalik sa kanya si Sia. Nabahala si Bota at Kana sa ginawa ni Rio kaya napasigaw si Kana upang pigilan siya, ngunit hindi siya pinakinggan. Buong lakas niyang inatake ang halimaw sa likod gamit ang panakol. Sa matinding sakit, napahiyaw ang halimaw. Dahil dito, bumuhos ang galit nito sa ginawa ni Rio. Winasak ng halimaw ang buong barko sa matinding puot. Tuluyang nagiba ang barko at lumubog sa tubig kasama ang tatlo. Napalakas ang pagkuyom ng ngipin ni Bota sa pagkabahala nang makita niyang lumalangoy ang grupo ng mga Leviathan papalapit sa kanila. Doon makikita si Rio, habang unti-unting lumulubog sa ilalim ng dagat at hinahabol ng halimaw, nabahala siya nang abutan siya ng mga halimaw, at sa oras na yon, kinain siya ng mga ito. Habang pinapanood ito ni Bota, nabalot siya ng pagkabigla, ngunit hindi rin siya nakaligtas. Maraming halimaw din ang dumating para kainin siya, kaya't ginamit ni Bota ang kanyang tornado attack gamit ang kanyang espada. Nagawa niyang maputol-putol ang katawan ng mga halimaw, ngunit sa kabila nito, bakas pa rin sa mukha ni Kana ang matinding pagkabahala,
sa kabila ng kanilang pagsisikap, napagtanto nilang marami pang halimaw ang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Dahil dito, nagawa ng isa sa mga halimaw na hawakan si Bota mula sa likuran, bagay na labis niyang ikinabahala. Pilit siyang kumakawala sa pagkakahawak ng halimaw habang napapamura sa matinding pagkataranta, lalo na't napakarami ng kalaban. Sa kabilang banda, si Kana naman ay nahirapan ding makawala habang walang tigil sa pagsaksak sa halimaw, ngunit sa huli, nahawakan din ng halimaw ang buo niyang katawan. Nang makita ito ni Bota, labis siyang nabahala para kay Kana, subalit wala rin siyang magawa dahil sa sarili niyang pagkakagapos, ganun din si Kana, nababalisa rin para kay Bota. Ngunit wala rin siyang magawa habang pareho silang nasa gitna ng panganib. Habang patuloy silang sinusubukang abutin ang isa't isa, pumasok sa isip ni Bota ang isang mapait na pagsisisi. Kung alam lang daw niya na ganito magtatapos ang lahat, sana'y noon pa niya sinabi kay Kana ang tunay niyang nararamdaman, nang hihinayang siya kung bakit siya nagatubili noon, katulad ng isang tanga. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, biglang dumating si Sia, sumisigaw habang papalapit. Lumingon sa kanya ang mga halimaw at, sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lang silang nagsiyalisan, na iligtas ni Sia si Kana at si Bota. Hindi makapaniwala si Bota, isang halimaw ang nagligtas sa kanila. Naisip niya, bakit ito ginagawa ng halimaw? Posible kayang may natitira pa itong alaala bilang isang tao, katulad ni Rita. Pagkatapos ng insidente, biglang iminulat ni Bota ang kanyang mga mata, na pagtanto niyang buhay pa siya. At katabi niya si Kana habang nakahiga sila sa mga dahon, agad niyang nilapitan si Kana at tinanong kung ayos lang siya. Sinabi ni Kana at binanggit ang pangalan ni Bota, sinabing maayos lang siya. Tinawag naman siya ni Kana at tinanong kung ano ang nangyari at nasaan na sila. Sa tagpong yun, makikitang nakalutang ang dalawa sa ibabaw ng isang dambuhalang halaman, sa tabi ng isang sirang barko. Tiningnan ng dalawa ang paligid ng karagatan. Umakyat sila sa isang sirang barko at agad napansin ni Kana na tila walang hangin sa lugar, ni Kititing na simoy ay wala, mukhang malapit na sila sa isla ng mga pirata, kaya't napagtanto ni Bota na hindi sila makakaalis doon gamit lang ang bangka. Pagpasok nila sa loob ng barko, tinawag ni Bota si Kana matapos niyang makita ang maraming gamit ng bangka, natuwa naman si Kana at umasa na baka may kapakipakinabang silang makita, naalala ni Bota nung iniligtas sila ni Sia sa ilalim ng dagat, kaya't napaisip siya kung bakit sila dinala ni Sia sa lugar na ito, maaaring sa kanya ang mga gamit na ito. Habang tinitingnan ni Bota ang isang stuffed toy na rabbit, naalala niya si Rita, naikumpara niya si Sia kay Rita, pareho silang nangongolekta ng basura, naisip niya, posible kayang may alaala pa si Sia bilang isang tao. Naisip ni Bota na kung si Rita ang nasa kalagayan ni Sia, lalaban ito hanggang sa huli, tulad ni Rio, at hindi ito magdadalawang isip. Ngunit biglang naging malungkot si Bota, sapagkat naalala niyang siya mismo ang nagbigay kay Sia sa mga Leviathan, gamit ang sarili niyang kamay. Dahil dito, tinanong niya si Kana kung sa palagay ba nito'y naging masyado siyang malupit kay Rio. Habang nasa taas si Kana, dala ang isang payong na tiniklop niya. Ipinaliwanag niya kay Bota na si Sia ay tila hindi nakilala si Rio, pinili niyang sumama sa Leviathan, ibig sabihin, ang batang yun ay isa ng Leviathan. Biglang may lumitaw mula sa dagat, nagulat ang dalawa nang makitang si Sia pala yun. May iniabot siya at inilagay sa isang dahon, 2 isda, isa para sa bawat isa sa kanila. Tinangka siyang tanungin ni Bota kung bakit sila tinutulungan, pero sa sandaling yun, agad lumangoy palayo si Sia at naglaho sa ilalim ng dagat. Nadismaya si Bota sa biglaang pag-alis ni Sia, naiwan sa kanyang isipan ang tanong, bakit sila lang ang iniligtas niya? Napaisip naman si Kana, baka iniisip ni Sia na iniligtas siya ni Bota sa kung anong paraan, ngunit ngayon, kailangan muna nilang maghanap ng paraan upang makaalis sa lugar na yun, kaya't lumangoy silang dalawa sa ilalim ng dagat. Sa paglangoy nila, nadiskubre nilang nasa loob sila ng isang malaking kolonya ng seaweeds, laking gulat nila nang makita nilang lumulutang ito dahil sa isang malaking tangke na puno ng hangin, habang sinusuri ang paligid, may nakita silang pulang bagay. Inisip ni Bota na baka ito ay isang prutas ng seaweed, at maaaring kainin. Dinala nila ito sa itaas, balak itong kainin upang mapawi ang kanilang uhaw. Sinuri muna ito ni Kana at pinayuhang huwag basta-basta kainin, maaaring ito'y may lason. Ngunit huli na, nakain na ni Bota ang prutas bago pa man siya napigilan ni Kana. Nang tanungin siya, ang sagot lang ni Bota, masarap. Nagulat si Kana at pinayuhan siyang tigilan na ito. Sinubukan muna niya ng kaunti upang obserbahan ang epekto. Ngunit seryoso siyang tiningnan ni Bota at sinabing huwag siyang asarin, mas mabuti na raw ito kaysa mamatay sa uhaw. Dagdag pa ni Bota,
4 na taon na ang lumipas mula nang matapos ang digmaan sa pugad, ngunit tinatrata pa rin siya ni Kana na parang bata, hindi na raw siya nangangailangan ng alaga. Bigla na lang tumawa si Bota at sumigaw, nandito sila ni Kana, habang sinasabi yon, may pulang pintol na tumubo sa kanyang katawan, napabuntong hininga si Kana, tulad ng inaasahan, isa itong lason, unti-unting nagsimulang magsalita ng kung ano-ano si Bota, aniya, ang ganda ng pakiramdam sa katawan. Tinulo niya ang araw at sinabi kay Kana, na mulaklak na ang sunflower, na bahala si Kana, nagdudulot pala ito ng mga guni-guni. Dahil dito, sinabihan ni Kana si Bota na bumaba dahil mapanganib ang kanyang ginagawa, pero wala siyang pakialam sa mga sinasabi ni Kana, patuloy pa ring umepekto sa kanya ang lason, doon niya biglang naalala ang sandali noong malapit na silang mamatay. Sa oras na yun, tunay siyang nagsisi, yumuko siya at mahina niyang sinabi sa sarili kung bakit siya nag-aatubili na parang isang tanga. Walang pag-aalinlangan, sinabi ni Bota kay Kana na mahal niya ito, nanlaki ang mga mata ni Kana sa pagkagulat sa narinig, lalong lumakas ang sigaw ni Bota habang paulit-ulit niyang sinisigaw ang mahal kita, Kana, dahil dito, naiinis na si Kana at sinabihan si Bota na bumaba. Bigla na lang tumalon si Bota habang sinisigaw pa rin ang kanyang pagmamahal kay Kana, nagulat si Kana sa ginawa ni Bota, bumagsak ito sa kanya habang tumatawa at yakap siya ng mahigpit, nasa ibabaw ni Kana si Bota, at sinabi niya sa kanya na masyado na siyang high, kaya't pinayuhan niya itong kumalma. Ngunit natawa lang si Bota at tumugon, ayos lang siya, palagi naman siyang ayos, gusto niyang ipahiwatig na halos mamatay siya sa kagustuhang masabi ito araw-araw kay Kana, nadismaya si Kana at sinabihan niya na tumabi ito, ngunit sinabi lang ni Bota, kahit nasa bukid siya na puno ng mga bulaklak, siya pa rin ang pinakamaganda. Bigla niyang hinawakan ang mukha ni Kana at sinabihang napakaganda niya, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang labi sa labi ni Kana, ngunit bigla siyang sinipa ni Kana ng buong lakas. Sa sobrang lakas, nayupi ang mukha ni Bota. Sa ginawa ni Bota, sumabog sa galit si Kana, nasa hustong gulang na siya, kaya kumilos siya ng ganoon, bumagsak si Bota sa lupa habang umuusok ang kanyang pisngi sa lakas ng impact. Napaisip siya kung panaginip ba yun, ilusyon, o isang pangarap lamang. Kinabukasan, makikitang tahimik na nakaupo si Bota sa isang sulok, malalim ang iniisip, dapat mamatay na lang siya, bulong niya sa sarili. Napalingon si Kana at tinanong si Bota, maayos na ba ang pakiramdam niya? Dahil dito, napaisip si Kana, naging kalmado na ulit si Bota, tulad ng dati, pero siya mismo, si Kana, ang parang nalilito, parang nahaharap siya sa isang hindi masisirang pader. Habang malalim sa pag-iisip si Kana, may biglang napansin si Bota, isang gamit, isang payong, kinuha niya ito at binuksan, iniisip na maaari niya itong gamitin, lumapit si Kana at tinanong kung anong ginagawa niya. Pinaliwanag ni Bota na sinusubukan niyang gumawa ng saranggola bilang senyales ng pagliligtas, naging curious si Kana sa saranggola, sinabi ni Bota na marahil ay nagsimula ng maghanap ang mga tao sa kanila, at gagamitin niya ang saranggola upang ipahiwatig ang kanilang kinaroroonan. Napamangha si Kana sa ideya ni Bota, habang sinusubukan itong paliparin ang saranggola, tinanong siya ni Kana, paano niya paliliparin yan kung walang hangin, bumagsak lamang ang saranggola sa dagat. Dahil dito, naisip ni Bota na kailangan niyang paliparin ang saranggola sa mas mataas na bahagi upang mapalipad ito, bitbit ang gamit, tumingin siya kay Kana at sinabing, huwag siyang mag-alala, makakauwi rin silang dalawa. Dahil sa kanyang kuryosidad, tinanong ni Kana si Bota kung ano ang balak niyang gawin sa bagay na yun, ipinaliwanag naman ni Bota na kahit ang isang tila walang silbing bagay ay maaaring maging kapaki-pakinabang depende sa sitwasyon, pagkatapos noon, gumawa siya ng isang launcher gamit ang lumang tubo at mga bulsa ng hangin. Sa oras na yon, sinubukan nilang paliparin ang saranggola sa mataas na bahagi, nagbilang sila ng 3 upang sabay nilang itulak ang isang bagay na may air pocket para tulungan ang saranggola na makalipad paitaas. Dahan-daang umangat ang saranggola sa ere, napatingala ang dalawa habang pinagmamasdan ito, at masayang sinabi ni Bota na kailangan itong lumipad ng mas mataas o higit pa. Nang makarating ang saranggola sa mataas na bahagi, labis ang tuwa ni Bota dahil gumana ang kanyang plano. Sa wakas, naisip niya, maaari na silang mahanap mula sa malayo, habang pinagmamasdan ni Kana si Bota, naisip niyang palagi siyang ginugulat ng binata sa mga ginagawa nito. Hawak ni Bota ang saranggola at nakatingin dito habang nagsimula siyang magkwento kay Kana tungkol sa nangyari kahapon. Ang tugon lamang ni Kana ay huwag na siyang mag-alala, sapagkat isa lamang yung pagkakamali dulot ng lason, ngunit seryosong sumagot si Bota na hindi yun isang pagkakamali,
Napatingin siya kay Kana at sinabi na mula pa noon ay naging tapat siya sa kanyang nararamdaman, na mula si Kana sa narinig, lalo na nang ay dugtong ni Bota na handa na siyang mamatay simula pa noong araw na iyon. Tahimik nilang pinagmamasdan ang papalubog na araw, biglang napasulyap si Bota kay Kana at sinabing matagal na niyang gustong sabihin yun sa kanya. Dahil sa narinig, nanlaki ang mata ni Kana sa pagkabigla, tinanong ni Bota kung ano ang sagot niya. Sandaling natahimik ang paligid, nagkatitigan silang dalawa, at nais sanang magsalita ni Kana, ngunit bigla silang nabigla sa malakas na busina ng isang papalapit na barko. Masaya si Bota sa pagdating ng barko, habang kamakawi naman ang mga tao rito nang makita nilang buhay pa si Kana. Napasigaw sa tuwa ang matandang tagapaglingkod ni Bota nang makita niyang ligtas ang kanyang young master. Matagal silang naghanap sa lahat ng dako kaya labis ang kanilang tuwa. Habang umaakyat si Kana sa barko, sinabi ng isang lalaki na masaya siyang ligtas ito at inanyayahan siyang sumakay agad. Ngunit bigla na lamang napansin ng isa pang lalaki si Ryu. Agad niya itong tinawag at pinagmamadali. Napalingon si Kana, gulat at may pagtataka. Ganun din si Bota nang marinig ang pangalan ni Ryu. Sa hindi kalayuan, nakita nila itong lumulutang sa dagat.